Hello guys, Arabella po ang pangalan ko. Sabi ni mama sa akin, pinangalanan daw nila ako sa isang sikat na TV show dati. May asawa na ako, Sir Neb, pero wala pang anak. Napagkasunduan kasi namin na wag munang mag-anak. Bukod sa sobrang mahal ng mga bilihin ngayong panahon, wala rin kaming oras para mag-alaga ng bata. Kasi nga pareho kaming may trabaho ng asawa ko. Hindi po tungkol sa akin ang kwentong ito. Bale, galing kay Tita Ana ang maririnig nyo ngayon. Survivor po siya sa isang pangyayari noong dalaga pa siya. Dito po kasi sa amin, may tinatawag na tulay ng demonyo. Sa dulo yon ng barangay namin. Maliit lang yung tulay, pero mataas siya. May ilog sa ibaba na punong-puno ng napakaraming maliliit na bato na kapag nahulog ka doon ay siguradong hindi ka sasantuhin. Sarado na yung tulay na yun ngayon. Sinara na ng mga taga dito sa amin dahil simula pa noong unang tinayo yun doon, sobrang daming tao na ang tumalon doon at nahulog sa ilog sa ibaba. Sabi nila, halos buwan-buwan daw ay may balitang tumalon na naman sa may tulay. Hanggang kalaunan nga ay tinawag na yon na tulay ng demonyo dahil sa dami ng biktima. At isa sa mga nabiktima ng tulay na yon ay si Tita. Sa kanya ko nalaman kung bakit ganoon na lang kadami ang mga tumatalon sa tulay na yon. 18 pa lang si Tita Ana nang mangyari yon. Galing daw siya sa bayan. Umiiyak kasi nakipag-break daw sa kanya yung kasintahan niya ng 1 taon. Sobrang lungkot ni Tita pero ayaw niya munang umuwi sa bahay dahil baka makita nila Lola na umiiyak siya. Baka malaman pa na nag-boyfriend na siya. Bawal pa raw siya noong mga panahon na yon. Nadaanan niya yung tulay. Doon siya tumambay at naglabas ng sama ng loob. Umiiyak siya habang nakatingin sa ibaba ng tulay. Nung bigla raw may dumating na lalaki. Tinawag ang pangalan ni Tita. Paglingon niya parang nahipnotismo raw siya sa itsura noong lalaki. Gwapo raw yun, Sir Neb. Maganda ang mga ngiti. Tinanong daw nito kung bakit siya umiiyak. Kaya nagkwento rin si Tita. Habang umaandar daw ang usapan ay napapansin ni Tita na may kakaiba siyang nararamdaman. Yun bang pakiramdam na parang kusang gumagalaw yung bibig at katawan mo kahit hindi mo naman sinasadya. Hanggang sa iba na raw ang mga sinasabi noong lalaki. Imbis na pag-aanin ang loob niya, ay kung ano-ano raw masasamang bagay ang sinasabi nito. Nakasalanan din daw ito ni Tita na ang pinakamagandang gawin sa ganoong pagkakataon ay ang tumalon sa ilog at mamatay. Sinasabi raw yun ng gwapong lalaki habang nakangiti. At sabi ni Tita, hindi raw siya nagduda sa pinagsasabi ng lalaki. Parang sumasang-ayon pa siya. Umabot sa puntong wala nang ibang sinasabi yung lalaki kundi ang mga katagang, "Tumalon ka na. Sige na, talon na." Paulit-ulit. Sa puntong yon, Sir Neb, ay wala na raw sa sarili si Tita. Umakyat siya sa railings ng tulay tsaka tumalon pa ibaba. Buti na lang daw ang unang tumama sa ilog ay yung balikat ni Tita. Hindi tulad nung ibang biktima na laging ulo ang nauuna. Pagtama ni Tita sa ilalim, nawalan daw siya ng malay. Sunod niyang nalaman ay nasa ospital na siya. Nakahiga sa kama. Bali ang balikat. Hanggang ngayon, Sir Neb, makikita pa rin sa mga galaw ni Tita na hindi normal ang balikat niya. Nilagyan yon ng 3 piraso ng bakal. Halos 1 buwan daw na lumagi sa ospital at nagpagaling si Tita. Gusto niya sanang sabihin kila Lola ang tungkol sa lalaking nag-udyok sa kanyang tumalon, pero baka raw isipin ng mga ito na nababaliw na siya. Kalaunan dahil sa dami ng nagiging biktima, tuluyan ng sinara yung tulay na yon. Pero kahit hanggang ngayon, Sir Neb, marami pa ring nagsasabi na sa gabi kapag napadaan ka raw at napasulyap sa saradong tulay, minsan ay makikita mo
yung lalaking naglalakad sa tulay. Para bang naghihintay ng susunod na biktima. Magandang araw mga kapasta. Itong kwento ko ngayong araw ay nangyari nito lang 2022. Hindi pa gaanong katagalan kaya fresh na fresh pa sa utak ko yung mga nangyari. Kesha po ang pangalan ko. BS Marketing ang kurso. 3rd year na po. Medyo may kaya yung mga kaklase ko, Sir Neb. At isa sa mga paborito nilang hobby ay yung pagta-travel kung saan-saan sa Pilipinas. Mahirap sumabay sa trip nila kasi hindi naman ako kasing yaman ng pamilya nila. Pero kapag naman may ekstrang pera ako sa pag-online selling, minsan sumasama ako kasi alam ko na oras na gumraduate ako, hindi na ako magkakaroon ng oras para ma-enjoy ang buhay. Sure akong magiging sobrang busy ko sa trabaho na kahit siguro mag-sightseeing lang, imposible ko nang magawa. Isang beses nag-travel kami para dumayo sa isang hot spring resort. 4 na oras yung biyahe. Gamit namin yung sasakyan ng kaklase naming si Ian. Na-enjoy namin yung biyahe, Sir Neb. At saka medyo mura lang yung gastos namin, kaya hindi gaanong nalungkot yung bulsa ko. Nung pauwi na kami, naisipan naming gabi bumiyahe. Kalagitnaan ng biyahe, nadaanan namin itong tulay na merong naglalakihang mga poste ng ilaw. Doon kami tumigil at kumain ng midnight snack namin. Burger at kape lang ang kinain namin. Halos wala nang dumaraang sasakyan doon sa tulay na yon. Sa bilang ko halos 3 lang yung nakita kong sasakyan. Kung ano-ano lang yung pinagkukwentuhan namin. Mostly ay tungkol sa mga projects at kung ano-ano pang may kinalaman sa pag-aaral. Ako yung unang tumingin doon sa ilalim ng tulay. Doon ko dapat itatapon yung mga pinagbalutan ng kape at burger na kinain namin. Pagyuko ko, natigilan ako kasi may 5 bata ang nakatayo doon sa mababaw na tubig ng ilog. Hanggang tuhod lang nila yung lalim. Medyo nangilabot ako kasi anong ginagawa nila doon ng ganoong oras ng gabi? Nanghuhuli ng isda? Pero wala naman silang dalang mga gamit na panghuli. At saka nakatayo lang sila. Kinalabit ko yung katabi ko at tinuro ko sa kanya yung 5 bata na nakatayo sa ilog. Hanggang lahat kami ay tinititigan na yung mga bata. Bigla ba namang sumigaw si Ian? Sinigawan niya yung mga bata. Unang akala ko ay magsisitakbuhan yung mga bata sa ilalim ng tulay. Pero hindi nila ginawa yun. Tumingala silang lahat. Sir Neb, halos lahat kami ay nagsigawan sa nakita namin. Yung mga batang yon ay walang mga mata. Parang may mga sugat din sila sa muka at braso na noon lang namin napansin. Lahat kami ay nagsitakbuhan pabalik sa kotse. Unahan talaga. Agad naming sinarado yung mga pinto at si Ian, pinaandar niya agad yung makina. Sabay harurot palayo. Kaming mga babae sa likod ay nagyayakapan na sa sobrang takot. Naalala ko pa na si Sofia ay umiiyak na. Hinatid kami ni Ian pauwi. Sabi ko magta-tricycle na lang ako, pero pinilit niya talaga na ihatid kaming lahat. Ewan ko, siguro feeling niya ay hindi pa rin kami safe dahil nga sa mga nakita namin. Nung makauwi, isa sa mga una kong kinuwento kay mama ay yung nakita namin sa tulay. Siyempre kinilabutan din siya. Sinabi niya sa akin na noong panahon daw ay uso ang mga kwento tungkol sa mga batang pinapatay at sinasama ang dugo sa simentong pundasyon ng ginagawang tulay. Maaaring yung nakita raw namin ay mga kaluluwa noong mga batang yon. Nang malaman ko yon, mas natakot ako at hindi nakatulog ng maayos ng ilang araw. Nagbabalak pa rin naman kaming magbiyaheng magkakaklase, pero isa na sa mga rule namin ay kahit kailan kapag bumabiyahe kami ng gabi,
hindi na ulit kami titigil sa isang lugar na walang ibang tao. Ako po si Joseph, 32 years old, tubong Bicol, Sir Neb. Hiwalay po ako sa asawa. May isang anak kami. Tuwing Sabado at Linggo ko lang nakakasama yung anak kong babae kasi dahil sa nature ng trabaho ko. Kailangan kong bumiyahe palabas ng probinsya tuwing weekdays. Pwede naman sanang hindi na ako umuwi pero tinetreasure ko pa rin yung konting oras na makakasama ko yung anak ko. Kaya kahit pagod sa trabaho, pinipilit ko pa ring umuwi. Itong ikukwento ko ay nangyari before pandemic pa. 2018 siguro. Hindi pa nga nag-aaral yung anak namin at kahihiwalay lang namin ng asawa ko kaya wala pa sa tama yung wisyo ko. Friday yun ng gabi. Alas 10 ako bumiyahe kasi nagkayayaan kami ng inuman ng ilang kasama ko sa trabaho. Konti lang naman. Hindi naman gaanong naapektuhan yung pagdadrive ko. Nasa part na ako ng mahabang kalsada kung saan may matalas na liko. At after nung liko ay may tulay akong madadaanan na sobrang dilim. Binagalan ko yung andar ko. Kahit pa wala akong nakakasalubong ng mga sasakyan, nag-iingat pa rin ako sa kalsada. Pagkatapos nung liko, bumungad sa akin yung tulay na napansin kong may mga tao. Mabagal na talaga yung takbo ko. Pilit kong inaaninag kung bakit may mga tao, kung anong ginagawa nila. Nung tumama yung ilaw ng motor ko sa kanila, tsaka ko lang napansin nakakaiba yung mga suot ng mga tao. Nakaroba silang kulay brown. Nakataas pa yung mga hood kaya wala akong makilalang muka sa kanila. May mga dala silang tigi-isang kandila. Nung mas lumapit pa yung motor ko, tsaka ko nakita na yung dalawa sa unahan ay may tinutulak na hubad na lalaki papunta doon sa gilid ng tulay. Nung mapansin ko yon, binilisan ko yung andar kasi kung ano man ang nangyayari doon ay ayokong madamay pa. Pero hindi man lang ako pinansin ng mga nakarobang lalaki. Abala sila sa pag-usal ng dasal na alam kong hindi ako pamilyar. Hindi ko maintindihan yung sinasabi nila. Hindi ko inalis ang tingin sa dalawang lalaking nakaroba na may hawak doon sa nakahubad na lalaki. Biglang may nilabas na kutsilyo yung isa. At Sir Neb, walang ano-ano ay pinasadahan niya ng kutsilyo yung leeg ng lalaki. Tapos tsaka nila ito tinulak pabagsak doon sa tulay. Gumapang talaga yung kilabot sa katawan ko. Talagang iniwas ko yung tingin ko dahil nakakita ako ng pinatay. Pinaharurot ko talaga yung motor. Grabe yung takot na naramdaman ko na muntik pa akong maligaw. Mali yung nilikuan kong kalsada kaya kinailangan ko pang bumalik. Noon lang ako nakaramdam ng ganoong takot sa buong buhay ko. Matagal nang usap-usapan sa amin yung tungkol sa mga kulto raw na nakatira sa kabundukan. Noong una syempre hindi ako naniniwala kasi sino pa bang mga tao ang nagpapauto sa kulto. Pero after ng experience na yon, alam kong totoo sila at pumapatay sila ng mga tao na maaaring miyembro rin ng kanilang kulto. Makalipas yung ilang araw, medyo nag-ikot ako doon sa lugar. Nagtanong-tanong kung may nabalita ba na pinatay doon sa tulay. Nakakapagtaka, Sir Neb, kasi walang nagsasalita doon sa mga pinagtanungan ko. Para bang lahat sila ay may alam, pero natatakot silang magsalita. Hello mga kapasta na nakikinig. Sana maganda ang maging araw niyong lahat at sana ma-enjoy nyo itong kwento ko. Luis po ang pangalan ko. Nagtatrabaho ako ngayon bilang guro sa isang elementary school. 5 years na rin ako sa ganitong klaseng karir at masasabi kong nagugustuhan ko naman ito. Tungkol ang kwento ko sa isang kakaibang memorya ko noong kabataan
Sa Leyte kami nakatira noon. Medyo bukid yung lugar. Malayo yung bahay namin sa ibang kabahayan, kaya wala ako halos kaibigan tuwing nasa bahay. Dahil doon parang naging loner din ako. Lagi akong mag-isa kung maglaro. Isa sa mga paborito kong pwesto na pinaglalaruan ay yung tulay patawid sa kabilang barangay nung lugar namin. Ginawa yon para may tawiran yung mga kalabaw at tricycle na nagdadala ng mga sako ng palay at gulay papunta sa bayan, kung saan pinagbibili ang mga ito sa mga negosyanteng nagbebenta naman ito sa ibang lugar. Isa sa mga paborito kong gawin sa tulay na yon ay ang pamimingwit ng maliliit na isda na nilalagay ko doon sa parang aquarium na ginawa ko sa bahay. Gawa ito sa isang plastic jug. Isang hapon nga namimingwit ako habang ngumunguya ng candy nang may lumapit sa akin at tinanong kung ilan na raw ang nahuli ko. Paglingon ko, Sir Neb, may bata na halos kasing edad ko ang nakatayo sa harap ko. Nakangiti siya. Una ko agad napansin ay hindi normal ang dami ng mga ngipin niya. Hindi ko alam kung bakit. Sabi ko isa pa lang. Tumabi siya sa akin. Nagpakilala siya na Henry daw ang pangalan niya. Tapos ayun na, parang naging magkaibigan kami. Lagi siyang nagkukwento na meron din daw siyang nakilala dati na mahilig din manghuli ng isda sa ilog. Binida ko yung mga nahuli kong isda na nasa plastic na lalagyan. Sabi ko nga sa kanya, pwede naming tignan yun minsan sa bahay. Pero tumanggi siya. Lumipas yung mga araw at lagi kaming nagkikita doon ni Henry. Madalas para manghuli ng isda, pero paminsan-minsan nagkukwentuhan lang kami. Kapag tinatanong ko siya kung saan siya nakatira o kung sino ang mga magulang niya, lagi niyang iniiba yung usapan. Isang beses, may pinakita siya sa akin. Kumuha siya ng bato sa lupa tapos nilagay niya yun sa palad niya. Matapos ang ilang segundo, biglang lumutang sa ere yung bato. Manghang-mangha ako sa ginawang yon ni Henry. Naisip ko agad na sobrang galing nung magic trick na ginawa niya. Kahit anong hanap ko sa tali na ginamit niya, ay wala akong makita. Sumunod na mga araw, marami pa siyang pinakita sa akin. May bulaklak na tinanggalan niya ng mga petals, tapos binalik niya sa dati. May palaka na binagsakan niya ng bato, tapos nabuhay uli. Pero ang pinakamatindi niyang ginawa na magic trick ay nung minsang naglakad siya sa tubig, sa ibaba mismo ng tulay. Noon ko lang naisip na baka hindi nga magic trick ang ginagawa niya. Baka totoo ang kapangyarihan ni Henry. Lagi ko siyang tinatanong kung saan niya ba ito natutunan. Sagot niya lagi ay namana niya raw ito sa kanyang mga magulang. Grade 4 ako nung huling beses kaming nagkita. Hinintay ko siya ng hinintay nun. Pero alas 5 na, hindi pa rin siya dumarating. Pauwi na sana ako nung biglang may kumalabit sa likod ko. Paglingon ko, si Henry yon. Nagulat ako kasi hindi ko man lang siya narinig na naglakad. Para bang bigla na lang siyang sumulpot doon. Sabi niya magpapaalam lang daw siya sa kaibigan na nakilala niya. Nag-enjoy daw siya sa pakikipagkwentuhan sa akin tuwing hapon. Tinanong ko kung saan sila lilipat, kung sa Maynila ba. Pero ang sagot niya lang ay doon daw sa lugar na hindi na siya makakalabas kahit kailan. Hindi ko maintindihan yung sinasabi niya, Sir Neb. Ang buong akala ko ay lilipat sila sa malayong lugar. May kinuha si Henry sa bulsa niya. Kwintas na may puting bato. Binigay niya yon sa akin. Sabi niya lucky charm daw yon. Huwag ko daw iwawala. After nga noon ay hindi na kami ulit nagkita. Halos 1 taon pa akong nagpabalik-balik sa tulay. Pero hindi na siya bumalik. Sa kasamaang palad, Sir Neb, ay nawala ko yung bato na binigay sa akin ni Henry. Habang tumatanda ako noon, doon ko na-realize na hindi pangkaraniwang tao si Henry. Sayang talaga, Sir Neb, kasi nawala ko yung binigay niya. Siguro may kapangyarihan yung batong yon.
Ako po si Paul Cerneb. Freelance choreographer po ako. Madalas mga politiko o school ang kumukuha sa akin. Madalas kapag may event o kaya naman kapag eleksyon. Masaya naman ako sa trabaho ko. Kahit medyo maliit ang kita ay ayos lang naman. At least ginagawa ko ang bagay na tunay na nagpapasaya sa akin. Ang service ko po sa trabaho ay yung motor ko na almost 5 years na rin sa akin. Madalas na stress reliever ko kapag hindi ko na kinakaya ang mga problema sa buhay ay itong pagmomotor. Babiyahe lang ako papunta sa kung saan, tapos tatambay habang nagyoyosi. Kapag ginagawa ko yon, Sir Neb, talagang nakiklear yung ulo ko ng mga bagay na alam kong hindi makakatulong sa akin kung iisipin ko lagi. Isang beses na abutan kong nag-aaway sila mama at papa. Lagi yan silang nag-aaway. Medyo sanay na ako, pero nakakagalit pa rin. Ang ginawa ko, sumakay ako ng motor at naghanap ng pwedeng mapwestuhan. Nadaanan ko itong maliit na tulay na medyo madilim. Wala gaanong dumadaan na sasakyan at walang kalapit na bahay. Doon na ako tumigil. Naupo sa railing ng tulay at saka naglabas ng yosi. Ang kalmado ng hangin ng gabi. Matapos kong maubos yung 2 stick, tumigil muna ako at nag-check ng cellphone. Doon ko na narinig yung malakas na pagaspas ng kung ano mula sa langit. Para siyang malaking ibon na sobrang lapit lang, kaya rinig na rinig ko yung pakpak niya. Tapos biglang naamoy ko yung napakabahong amoy na noon ko lang naamoy sa buong buhay ko. Pagtingala ko, may ibon nga sa langit. Ang laki niya. Tumayo ako at pilit inaninag sa tulong ng buwan ang lumilipad na yon. Tsaka ko lang naisip na hindi ibon yung lumilipad. Kasi may mga paa yun. May kamay. Walang suot na damit pero makapal ang balahibo sa katawan. Pulang-pula yung mga mata niya. Hindi na ako nag-isip pa. Alam ko na sa direksyon ko papunta yung nilalang na yon, na sa tingin ko ay isang aswang. Sumakay agad ako sa motor at pinaandar yun ng mabilis. Sanay na ako sa madali ang pagpapaandar ng motor, kaya nakaalis ako agad. Walang ibang sasakyan sa daan, kaya umabot ng 90 yung takbo ko sa kalsada. Hindi na ako lumingon pa, kasi nai-imagine ko na kapag bumagal lang ako ng kahit konti, bigla na lang mararamdaman ko yung matalas na mga kuko ng aswang sa likod ko. Pero hindi yun nangyari, Sir Neb. Nakauwi naman ako ng ligtas. Salamat sa Diyos. Parang na-trauma ako sa nangyaring yon. Kalahating taon akong natakot mag-drive ng motor sa gabi. Nalaman ko kay Papa na sa parte raw talagang yon ng bayan namin ay may mga usap-usapan na gumagalang aswang. Madalas mga aso o manok lang daw ang laging nabibiktima ng mga ito. Sabi sa akin ni Papa, sa susunod daw ay dalhin ko yung rosaryo namin na suot-suot ng Santo Niño. Paniguradong matatakot daw ang aswang oras na makita ang rosaryong yon. Dahil doon, Sir Neb, medyo napanatag na rin ako at nagkalakas ng loob na ulit akong bumiyahe sa gabi. Hindi na ulit ako nakakita ng aswang kahit kailan at wala na akong balak na ulitin ang ganoong klaseng experience. Baka sa susunod, mamatay na ako sa takot.